Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Ito na naman tayo ngayon, bagong vlog. Bakit tubig ang una kong ipinakita sa inyo? Yung umaagos na tubig. Kasi, at napakalinaw pa. Kasi, gaya ng tubig, ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na binibigyan ng mga aral sa pamamagitan ng pamamahala sa mga pagtuturo nila sa mga pagsamba, panahon ng mga pagpupulong, at iba pang gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kagaya kanina, nakasamba ako, talagang napakalaking biyaya. Ang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, ang nangasiwa ng pagsamba. Napakabiyaya, napakasarap sumamba. Bagamat ito ay video streaming. Video streaming po ay mga nung nakaraang linggo pa yun, ng mga video nila na nangasiwa sila ng isang pagsamba na mayroon silang itinalaga na gusaling sambahan, bagong gusaling sambahan. Pero talaga namang napakabiyaya. Patuloy silang magiting na nangunguna sa mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pinangungunahan nila ang Iglesia ni Cristo dahil iyon ang kanilang katungkulan. Kung may mga bisita kanina na nakasamba, mararamdaman niyo yung adhikain nila, yung pagnanasa nila na talagang maramdaman yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin, na kagaya ng tinuro nila, magtiwala, buong buo na pagtitiwala, yung sulido, sabi nga, sulido, na kahit maraming pagsubok, unang gamitin ng kalaban natin yung mga pagsubok na yan. Sa pamamagitan ng pagsubok na yan, ang kalaban kasi natin, dyablo. Maraming paraan ang dyablo eh. Gagamit ng pera, gagamit ng tao, gagamit ng iyong kamag-anak. Hindi mo makikitang dyablo na may, kung pangit yung itsura na namumula ang mata, may sungay. Hindi mo makikitang ganon. Marami siyang gagamitin. Gagamitin niya ang trabaho para hindi ka na makapag-focus sa iyong gagawing mga pagsamba. Gagamitin niya ang mga kamag-anak mo na hindi mo ka pananampalataya. Ganyan po, pero ang turo sa atin kanina, ang turo sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pagsamba kanina, manindigan, magtiwala, sumunod ng walang pag-aanlinlangan. Ano ba ang kasamaan kung wala kang tiwala? Kaya mapapahamak ka. Kagaya ni Zacarias. Tingnan niyo, nag-alinlangan. May nakapakita sa kanya na habang sumasamba sila, may nagpakita sa kanya na anghel. At nagulat siya, talagang natakot. Anghel yun eh. Sinabihan siya, sinugo siya ng Panginoong Diyos na magkakaroon sila ng anak. Yun nga si Juan Bautista. Si Zacarias ay nag-alinlangan. Ang sabi niya, ako ay matanda na, yung aking asawa ay walang kakayahan na mga anak. Ibig sabihin baog. Sa ganung paraan, sa ganung mga pananalita, ganung tanong, ay talagang duda, nag-alinlangan. Kaya anong sinabi ng anghel, hanggat hindi matutupad ito, hindi ka anya makakapagsalita. Puro sinyas na. Kaya nung nagbuntis na yung asawa niya, kahit may edad na, ay talagang sinyas na lang. Pati nung ipanganak na yung anak niya, ang nagbigay ng pangalan sa kanilang anak, Panginoong Diyos mismo, Juan. Ayun ang ibinigay na pangalan, Juan Bautista. Iba rin yung Juan na apostol. Yung Juan Bautista, yun ang nagbautismo sa Panginoong Hesukristo sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Pero si Abraham, iba, kabaliktaran niya. Pareha sila ng sitwasyon. Pero si Abraham, sumunod na walang pag-aalinlangan.
walang maraming tanong. Sinabihan siya ng Panginoong Diyos, pumunta ka sa ganitong dako, iwanan mo ang iyong mga mahal sa buhay. Doon kita dadalhin, gagawin kitang isang bansa. Ay, natupad yun. Nagkaanak siya kay Isaac, at si Isaac nagkaroon ng kambal na anak, si Esau at si Jacob. Si Jacob nagkaroon ng 12 anak. Doon nagmula yung 12 lipi ng Israel. Ganun po katindi yung nananampalataya niya. Yun ang gusto ng pamamahala. Yun ang itinuturo nila. Pinanalangin nga nila kanina yung saan matatagpuan ang Panginoong Diyos sa kanyang mga gusaling sambahan. Kasi may inihandog silang kapilya kanina, sa pagsamba kanina. Sabi doon ay, sa aking bahay dito diringgin ang iyong panalangin. Ang nagsasalita doon ay ang Panginoong Diyos. Kaya buong buo ang tiwala ng Iglesia ni Cristo na kahit maraming pagsubok ngayon, kung mapapansin po ninyo, napakainit ang panahon ngayon sa social media. Pinag-iinitan ng Iglesia ni Cristo. Mula nung nagsagawa ng rally, talagang matalino ang pamamahala. Alam nila yan. Itaon na nahaharap sa eleksyon ngayon, unti-unting nalalaman yung mga ayaw sa Iglesia ni Cristo. Pero pagdating ng araw ng eleksyon, marami ang naghahangad na gustong kunin yung sulid na pagboto ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Maraming mga politiko ang nangangarap na sila ay madala. Ito nga panoorin natin, sample pa lang yan yung mga nagpunta na doon sa sentral ng mga politiko. Sa nalalapit na halalan sa Mayo 9 ng taong kasalukuyan, ang isa sa hinahangad na maraming politiko, mapalokal man o nasyonal, ay ang suporta, kaisahan o unity at ang solidong boto o block voting ng Iglesia ni Cristo. Isang patunay nito ang pagpunta ng mga kumakandidato sa tanggapan ng Iglesia ni Cristo Central Office dito sa Quezon City upang hilingin nila ang suporta at endorsement ng Iglesia ni Cristo sa halalan. Sino na sa mga senatorials ang humarap na kay Ka Eduardo V. Manalo ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo? Sila ay humaharap sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo sa hangarin na sila ay dalhin sa nalalapit na halalan. Isa na rito si Robin Padilla, isang kilalang action star sa bansa. Pasok si Robin sa hanay ng mga nangungunang senatorial aspirant. Muling sasabak naman sa senatorial race si dating Senador Victor G.V. Ejercito sa eleksyon 2022. Kung panunuorin natin yun, mahaba yun Inisa-isa ng istasyon ng Net25 kung sino-sino yung mga politiko na lumapit na para humingi ng tulong. Pero yung mga nagsasabi na suportado ng Iglesia ni Cristo, yung mga Duterte, wala pang pasya ang pamamahala. Malalaman pa lang ang pasya ng pamamahala kung sino ang susuportahan. Halimbawa, bukas ang halalan. Ngayon pa lang malalaman kung sino ang susuportahan. Hindi yung sinasabi ninyo, ang daming kumakalat sa social media ngayon na suportado daw ng Iglesia ni Cristo ang mga Duterte at iba pa nilang mga kaalyado. Napaka-chismoso talaga ng mga taong ito, yung mga bayaran ng mga vlogger. Wala pang sinasabi na, oy ganito, suportado namin si Juan de la Cruz, suportado namin si Maria Makiling. Wala pa, oy. Ang ito bot so yung mga tuwa na, ba't pinangungunahan ninyo ang Iglesia ni Cristo? Hindi naman kayo ang tagapamahala. Magkakaroon pa yan ng survey. Malayo pa ang eleksyon, sa Mayo pa. Kasalanan ba namin
kasalanan ba ng Iglesia ni Cristo kung nagiging kulilat ang inyong mga sinusuportahan kayong mga vlogger na mga bayaran? Nakikita ninyo si Congressman Marcoleta kasi tama siya eh. Tama yung mga, tingnan ninyo, napakatalino niya. Congressman Marcoleta. Paano ko nasabing matalino? Ginamit niya yung word, yung salita na walang West Philippine Sea. Eh kung hindi niya ginamit yon, mag-trending ba yung West Philippine Sea na yun? Mayroon akong napanood din na bata pa daw siya. Mayroon ng West Philippine Sea. Sinungaling. West Philippine Sea. Panahon lang ni President Noynoy Aquino lumabas yung pangalan na West Philippine Sea. Kahit tignan mo sa mapa, ang nakalagay doon, South China Sea. Doon sa kabila, papuntang Pacific Ocean, nakalagay doon, Philippine Sea. I-search mo sa Google yan. Walang kondo ni, walang West Philippine Sea. Tingnan ninyo, napakatalino niya. Nag-trending yun. Kaya lalo siyang sumikat. Bahagi na iyon ng, yung dagat na yun, bahagi na ng Pilipinas pero walang pangalan noon. O ito, Katibayan. Anong Katibayan? Ito si Ed Lingaw. Panoorin natin. Ang laki po ng kontrobersya ng sabihin ni Congressman Rodante Marcoleta na wala naman talagang West Philippine Sea. Ito po ang binitawan niya mga kataga. Yun lang kasi napaka-emotional na issue ang mga pangyayari sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Kaya't minsan nadadala ang marami sa emosyon at sa mga kataga. So ano ba talaga ang totoo? Ito po. Sa sinabi ni Marcoleta, may bahagi po na totoo, particular po itong bahagi ito. Ang West Philippine Sea is a creation by us. Ang West Philippine Sea, yun po ang area claimed natin as EEZ. Noong 16th century, tinawag po ito ng mga Portuges na China Sea o Mar de China dahil ito ang dagat papunta po ng China. Sa mga Chinese naman, ito naman ang South Sea dahil po nandun siya sa south ng China. Sa Vietnam naman, ito po ang East Sea dahil siya naman ay nasa silangan ng Vietnam. Noong mga 1930s, sino lang tawagin itong South China Sea sa mga mapa para maiba sa East China Sea na nandun naman po sa hilaga ng Taiwan. O diba? Talagang walang West Philippine Sea. Ngayon na lang lumabas yung pangalan na yan. Pero yung parte na yon ng dagat, sakop ng Pilipinas. Noong unang panahon, wala pang mga pangalan yan. Hanggang sa panahon ng President Noynoy Aquino, nung nakaupo na siya, yun, nagkaroon ng West Philippine Sea. Sabihin na, uy, bata pa lang ako, mayroon ng West Philippine Sea. Yung pangalan na West Philippine Sea. Pero yung bahaging yun, nandun na. Mula pa nung unang panahon. Wala pa tayo dito sa mundo. Kaya tama si Congressman Marcoleta napakatalino yung kung sa YouTube gumawa siya ng magandang thumbnail para mapansin, nag-trending. Sikat na sikat, nangunguna ngayon. Tignan niyo yung mga sinasagaw nilang mga tawag nito, rally ba yun, yung mga pagkuha nila, pag-i-speech, yung pangangampanya, ang daming mo nagpupuntang mga tao. Pinag-iinitan ninyo sila, dinadawit ninyo ang Iglesia ni Cristo, pero matatawa ka na lang sa social media talaga naman. Magiging marites ka dito, magiging chismosa. Bakit kaya ganun, no? Iglesia ni Cristo laging idinadawit. Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, mapapalad kayo kung kayo ay inaalipusta dahil sa aking pangalan. Ang Iglesia ni Cristo ay nakakabit doon yung pangalan ng Cristo. Diba? Ano bang religion ngayon ang laging tinutulig sa? Hindi naman Katoliko, hindi naman Sabadista, hindi Protestante. Walang ibang relihiyon, Iglesia ni Cristo lang.
Kaya sabi nga kanina ng tagapamahalang pangkalahatan, magkaroon ka ng solidong pananampalataya, pagtitiwala, at manalangin ka sa Ama. Saan? Sa mga pagsamba, sa mga gawain. Saan? Doon sa mga gusaling sambahan. Kasi nandoon ang Ama naghihintay. Kaya yung mga makakapanood man ito, mga kababayan na hindi Iglesia ni Cristo, welcome po kayo sa loob ng aming mga kapilya. Pwede kayong sumama sa mga gawain, sa mga pagsamba. Hindi porket sumama na kayo ay Iglesia ni Cristo na kayo, hindi po. Pwede kayong magsuri. Sa ganyang paraan ay masusuri ninyo kung talagang sinasabi ba, yung totoo ba yung sinasabi nila na kulto ang Iglesia ni Cristo, sekta. Sabi ni Aling Marie, "Oy, Aling Marie, yung relihiyon mo ang sekta. Nag-iisang relihiyon ang Iglesia ni Cristo. Yung relihiyon mo, sekta, ang daming sekta." Iba yung sekta, iba yung relihiyon, iba yung kulto. O, i-search ninyo sa Google kung ano yung kulto. Kulto ay naging sunod-sunuran na bulag na kahit alam ng mali ay sumusunod pa rin. Pero ang Iglesia ni Cristo ay nakasulat lahat sa Biblia ang mga itinuturo. Bakit nakasulat lahat sa Biblia? Ito ang halimbawa. Halimbawa lang yan, halimbawa. Apokalipsis 21:8. Anong nakasulat dyan? Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan, inisa-isa. Inisa-isa. Sa mga duwag, sa mga mamamatay tao, sa lahat ng sinungaling, sa walang pananampalataya. Ano pa ba yun? Basta inisa-isa. Oh. Pawang nakasulat yun sa Biblia. Lahat yun ay nasa Biblia, itinuturo. Biblia na iwasan yung mga ganong tao. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang magnanakaw, huwag kang mga alipusta, huwag kang papatay. No, itinuturo yan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung walang pananampalataya, napakasama. Oh, saan pupunta yung mga yun? Sa dagat-dagatang apoy. Hindi lang basta apoy, dagat-dagatang apoy. Isipin mo yun, dagat-dagatang apoy. Gaano ba kalawak yung dagat? Ganun yung apoy na yun sa araw ng paghuhukom. Ano, itinuturo ba yan sa inyong relihiyon? Hindi. Kasi yung relihiyon mo, Aling Marie, ay sekta. Kung ano lang yung maisipan. Sa Iglesia ni Cristo, hindi po lahat. Yung paraan ng pamumuhay, paraan ng pakikitungo sa kapwa, paraan ng paghahanap buhay, paano dalhin yung buhay natin sa araw-araw. Itinuturo yan. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sino ba yung Diyos-Diyosan? Ayan yung mga rebulto. Sabi nga ng tagapamahala kanina, may nasunog daw na bahay. Tinakbo niya yung santo, dala-dala niya. Tapos pagdating sa labas, kasi nasunog na yung bahay, sasabihin niya, "Ay, salamat ha, iniligtas mo ako." Sino kaya ang iniligtas? Yung may-ari ng bahay o yung santo na dinadasalan niya? Natawa ako dun. Bueno, maraming salamat po at sa lahat po ng mga kapatid na patuloy na nanonood sa aking mga video. Mag-iingat po kayong lahat. Sa mga kapatid na nasa ibang bansa, maraming nagko-comment na nasa ibang bansa. At yung inaasam po natin na katarungan para sa atin ng mga Iglesia ni Cristo, yung pagyurak ng isang palamurang vlogger na talagang inalipusta, talagang minura
ang Iglesia ni Cristo at kung ano-anong mga paninira ay tuloy-tuloy na po yung paggulong ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat.